Praise God! Magandang buhay po sa inyong lahat. Our topic today is, with God, we will achieve victories. Okay? Atin pong basahin yung scripture na atin pong pagbubulay-bulayan sa aklat ng James chapter 4, verse 6 to 10. Or sa Tagalog ay sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 6 to 10. Ito po ang nasasaad. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ang kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Says in New International Version, verse 6, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourself then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Verse 8, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Verse 10, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Purihin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. Let us pray. Heavenly Father, we thank You for this wonderful day. They are new every morning. Great is Your faithfulness, O Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. O Lord, I acknowledge Your holy presence. As I bring Your words today to this online channel, may Your word bring us blessings in the name of Jesus. Anoint us, Father, to hear Your words and obey it. I declare victorious service in Jesus' name. Amen. Praise God. As a child of God, I encourage you to take your place of victory. Dahil ikaw ang kanyang nararapat na tagapagmana. Amen po. Okay? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 7, so you are no longer a slave, but God's child. And since you are child of God, He has made you also an heir. So victory belongs to you, kapatid. Believe it, claim it. Amen po. Alam mo kung bakit? You are the apple of His eye, kapatid. Hallelujah. Victory is something we are meant to achieve, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Ang tagumpay ay isang bagay na nais nating makamit. Tama po? Kahit sino po. And victory is available to our Lord Jesus Christ. If you have faith, kapatid, in the Lord, you will not be far away from success and victory. Hindi po malayo. Kapatid, kung ikaw ay nananalig, nananampalataya sa Panginoon, hindi malayong ikaw ay magtagumpay. Amen? Hallelujah! God is teaching us today the importance on how to achieve victories with God. We will understand the attitudes so that we can achieve true success in victories. Sa ating buhay, there's a need to change because one of our greatest enemies is what is within us. Kung ano yung nasa ating saloobin. That's why we talk today how we change and how the Lord changes us.
Amen? Hindi pwedeng magbulag-bulagan tayo or else paglalaroan tayo ng kaaway. Better to know the truth, kapatid, because it is the truth that sets us free. Hallelujah! John chapter 8 verse 32. Okay? Bakit si Haring Saul ayaw labanan ang Filisteyong champion na si Goliath? Okay? Lagi silang hinahamon, hinaharap. Bakit natalo ni David si Goliath sa labanan? Alam po ninyo, si Haring Saul ay nasiraan ng loob at natakot na labanan si Goliath dahil hindi sila sumunod sa instruction ng ni Yahweh, ng ating Panginoon. Natatakot siyang harapin o labanan si Goliath dahil alam niya wala na sa kanyang anointing, ang power, ang pagsama ng Panginoon. Nagalit ang Panginoon sa kanila eh. Okay? Nagtagumpay si David laban kay Goliath dahil siya ay nanalig, nanampalataya. At si David ay nirecognize niya, inacknowledge niya ang pangalan ng Panginoon sa labanang kanyang gagawin. Kaya ang deklara ni David sa 1 Samuel chapter 17 verse 45 to 46, ang dala mo'y taba, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamon. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, pababagsakin kita at pupugutan ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga bababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawan ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos ng Israel. Hallelujah! Kaya nga mga minamahal, alam ni Lord ang laman ng puso mo. Alam niya ang motibo mo. Alam niya ang iniisip mo. Alam niya ang plano mo, kapatid. Hindi pwede po nating dayahin ang ating Panginoon because He is all-knowing God. Ang mundong itong ating ginagalawan ay punong-puno po ng paninira, pandaraya ng kaaway, at maraming tukso. And the Bible says, the thieves comes only to steal, kill, and destroy. John chapter 10 verse 10. But sinabi ng Panginoon, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Hallelujah. As born-again believers, as Christian, we must know how to deal with it, kapatid. Or else, mas lalo tayong magkakasala. Mas lalo tayong mapapalayo sa presensya ng ating Panginoon. 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. That Jesus is Lord. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. One of the keys to achieve victory in Jesus is faith in Christ. Ang ating pananampalataya, kapatid. We can live in God's victory by the grace through faith. Kaya kapatid, maaari kang magtagumpay laban sa kasalanan kapag ikaw ay namumuhay para kay Kristo. At mamuhay ng may pananampalataya. Amen po. Romans chapter 1 verse 17, the just shall live by faith. Okay? The righteous shall live by faith. God promised unto us, Deuteronomy chapter 20 verse 4, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory. Hallelujah! Praise God. Now, how can we achieve victories from God, and what should be our attitude? Paano natin makakamit ang tagumpay mula sa Diyos, at ano ang nararapat na dapat nating taglayin araw-araw? Ang sabi dun sa verse 6 na binasa natin, James chapter 4 verse 6, but He gives us more grace.
That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Sa Tagalog, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Therefore, ang ating unang puntos, okay, let's humble ourselves before the Lord. Humble yourselves, kapatid. Yourself. I believe that if you have God's favor, you will live in a victorious life. If you have God's blessings, you will live a victorious life. A successful life. Okay? Kapatid, gusto mong magtagumpay? Gusto mo ng pagpapala? Okay? Sinabi na ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Be humble enough to receive God's favor, kapatid, in your life. Be humble enough to receive God's blessings. Amen? There's healing in humility. There's blessing in humility. At mas lalo tayo na nagtatagumpay kapag tayo nagpapakumbaba. Sapagkat ang Diyos ang gagawa sa buhay natin. Ang tunay na mapagpakumbaba, sila ang pinagpapala. Amen? For instance, kapag may magpapabless ng negosyo, or maybe may birthday, o kaya sa mga reunion, mayroon pong mga nagpapasaboy ng barya. Okay? Alam niyo po, pag isinasaboy yan, kung pinapanood mo lang, hindi ka yoyoko, hindi ka makakapulot. Dahil ayaw mong yumuko, wala kang maabot na barya. Kapag ka hindi ka marunong yumuko, kapatid, at nagpasaboy ng barya, mag-ingat ka, baka mabukulan ka. Kapatid, ang marunong yumuko at marunong magpakumbaba ay may mapupulot na pagpapala. Amen po. Okay, victory can be achieved through a humble heart. A humble spirit. Alam niyo po, pride leads to self-deception. Madadaya tayo dyan. Okay? Hindi pala natin nalalaman na namumuhay na pala tayo sa pridefulness. Alam na ng ating mga kaibigan, alam na ng ating mga kakilala, alam na ng kapitbahay na mayabang tayo. Pero sa ating sarili, hindi pala natin alam. Dahil nadadaya tayo. Pride leads to spiritual blindness. Pride leads to distraction. Proverbs chapter 16 verse 18. Bago ka bumagsak, kapatid, bago ang distraction, ang nauna ay yabang. Pride leads to unteachable. Kaya may mga believer na hindi lumalago, bagkus lumalabo. Bakit? Ayaw magpaturo. Pride leads to judgmental. Minsan nagiging bully tayo. Feeling natin mas angat tayo sa iba dahil may pinag-aralan tayo. Minsan nagiging salbahe tayo. Why? Salbahe tayo sa mga security guards, minsan sa mga waiters. Tingin natin mataas tayo. Mataas ang ating pinag-aralan. So pinapatunayan ng ating greatness base sa ating achievements, base sa ating accomplishments, base sa mga diplomas, base sa dami ng ating kayamanan. But Jesus proved His greatness by humility, kapatid.
Jesus proved His greatness by humility. Jesus is great because of His humility. True humility help us to see ourselves bilang tunay na tayo sa mata ng Diyos. At ito ay nagtutulak sa atin upang humingi ng tulong at awa ng Panginoon. God dwells with the humble of heart, who recognize their own sinfulness and who acknowledge God's mercy and saving grace. Kaya kapatid, let us draw near to God. Ang humility ay selfless. Humility is not thinking of yourself less. It's not thinking of yourself. Ibig sabihin, iniisip mo ang iba kaysa sa iyong sarili. Ang humility ay servanthood. Maglingkod ka lang. Hindi mahalaga ang posisyon. Hindi mahalaga ang title. Hindi mahalaga na makilala ka, matanyag ka. Baliwala lahat yan. Basta makapaglingkod ka lang. Serve without a title, kapatid. Without a position. Praise the Lord, kung mayroon kang position, mas lalo kang maglingkod sa Panginoon. Hindi mahalaga, kapatid, kung may nakakita man o wala sa atin. Hindi rin tayo pa-importante. Don't seek special treatment. If you want to be great, sabi ng Bible, serve. Ito lang po ang pinakamagandang intention or posture o motibo ng ating puso. Ang humility ay seeking for growth. We can achieve victory if we are seeking for growth. Seeking for wisdom and seeking the will of God. Yan ang maganda. Ang humility ay willing to submit the authority. Okay? We should understand this, kapatid, na kailangan tayong magpasakop sa otoridad. Okay? Ang humility ay showing to love unconditionally. Hindi ka naghahanap ng kapalit. Ang humility ay handang tumanggap ng pagtatama at handang magpaturo. Marunong tumanggap ng pagkakamali. Marunong makinig sa mga advices. Marami pong nagtatagumpay na successful businessman, businesswoman dahil nakinig sila sa mga advices na mga nagtagumpay sa larangan ng pagbibusiness. Tingnan po natin sa buhay ni Jesus. Even He is God, He did not equally with God. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 6 to 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, magiito man ay kamatayan sa krus. Kapatid, may biyaya at may pagpapala sa mga mapagpakumbaba. Matthew chapter 26 verse 39. Humbleness of Jesus to do God. Anong sabi niya? Not my will, but as your will. Jesus sets the example, kapatid, of humility. That's why, as victorious children of God, we must do it also. Amen po? Okay? Because God is gracious. He opens the opportunity for us to humble ourselves, submit, and draw near to Him. Dahil ang Diyos ay mapagbiyaya. Binuksan niya ang pagkakataon para sa atin na magpakumbaba, magpasakop, at lumapit sa Kanya. We must remain with an attitude of victory, kapatid, because we walk with Christ. As we live with it, God will lift us up in His perfect time. Kaya matuto po tayo maghintay. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 5 and 6, all of you clothe yourself with humility toward
one another. Because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Kapatid, itinataas ng Diyos ang mga nagpapakumbaba sa harapan niya. Kung gusto nating magkaroon ng blessings, maging successful, victorious, we need to be humble sa bawat larangan ng ating buhay. Amen po? Be aware of pride. Maging mapagpakumbaba po tayo. Ngayon, pangalawang puntos, how can we achieve victories from God and what should be our attitude? Sabi dun sa verse 7, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Pasok kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. And the second is, resist the devil. Labanan natin ang diablo. Submit yourself then to God. Run to God are the first and greatest defense against the scheme of the devil. Okay? At magkaroon tayo ng tamang relasyon sa harapan ng ating Panginoon. How to resist the devil, mga minamahal? Be watchful. Be diligent. Pray. Sabi ng Ephesians chapter 6, verse 11 to 17, put on the whole armor of God, that you may able to stand against the scheme of the devil. The full armor of God, kaya ito po yung the belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, and the sword of the Spirit, no other than the Word of God. The armor of God ay isang ilustrasyon sa Biblia na nagre-remind sa ating mga Kristiyano about the reality of spiritual battle at naglalarawan ng protection para magamit ito. At ito'y laging available, kapatid. Kaya lakaran po natin ito, mga minamahal kapatid sa Panginoon. Ipamuhay po natin. 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, maghihanda kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong, umaatungan at aali-aligid at naghahanap ng malalapah. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Resist the devil. Be firm in your faith and be faithful to God, kapatid. We should keep our faith strong. Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, avoid all evil. Sabi niya, reject every kind of evil. As you resist the enemies, God will enable you, kapatid, to fight for it. Fight the good fight of faith. Hallelujah. Resist the devil through the Word of God. That's why we need to study, read, meditate every day ang salita ng ating Panginoon. God instructed Joshua for him to have a good success and be victorious is to keep the book of the law by meditating God's Word day and night. At sina-challenge din tayo ng ating Panginoon na gawin din po natin ito. Upang sa ganon, anuman ang gagawin ng kaaway, hindi siya basta-basta makapenetrate sa buhay natin. Because we have the Word of God. Because the Word of God is the final authority sa buhay natin. Kung sinabi ng doktor, wala ng lunas, pero sabi ng Panginoon, I am the God that healeth thee. And by the stripes of Jesus, you are healed in Jesus' name.
sinasabi sa kanyang mga salita. Kaya nga po, nung si Jesus Christ ay tinukso, Matthew chapter 4 verse 3 to 10, sabi kasi 40 days and 40 nights nag-ayuno po siya. At siya'y nagutom. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Sabi ni Satanas. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, it is written, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato, paa mo ay hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Sa pangatlong pagkakataon, dinala siya ulit ng dyablo sa napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sinabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kapatid, Satan has no power over us when we know how to resist the devil. That's why we need to exercise our authority in the name of Jesus. Okay? Victory in Jesus is real and achievable because our Lord Jesus has defeated Satan and every evil power of this world. We should live in victory. We achieve victory in Jesus by resting in Christ and relying on Him to triumph for us. Pangatlong puntos po natin, sabi dito sa verse 8 and 9, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ang pagluha, ang inyong tawanan, at ang kalungkutan, ang inyong kagalakan. Mahalaga ang repentance. The Hebrew word of repent means to turn away from sin. Greek word for repentance means change on mind. More specifically, it means more for the kingdom of heaven has come near. More obedience in face of the coming of the kingdom. To repent means to turn to God and to turn from wicked ways. Repenting is what brings us close to God and ensures our salvation. Ang ibig sabihin ng pagsisisi o repentance ay bumaling sa Diyos at tumalikod sa kasamaan. Ang pagsisisi ang naglalapit sa atin sa Diyos at nag-a-assure ng ating kaligtasan. Makakaasa tayo, kapatid. Mahalaga sa Panginoon ang kaligtasan ng tao. Kung kaya ang kauna-unahang teaching ni Jesus ay repent, for the kingdom of God is at hand. Matthew chapter 3 verse 2. Same with Peter. Nung nabagbag ang kalooban ng buong Israel, tinanong nila si Pedro, ano ang dapat naming gawin? Acts chapter 2 verse 38 and 39. Sinabi ni Pedro, repent and be baptized.
pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Praise God. Ang pagsisisi ay isang yugto sa kaligtasan ng mga Kristiyano, kung saan ang mananampalataya ay tumalikod na sa kasalanan. A repentant heart leads to changed life. Renewed mind and heart. True repentance is a commitment to change your life. Repentance involves both a turning from sin and a turning to God. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sino man nakipag-isa sa ating Panginoon ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, kundi siya ay bago na. Bagong taon, bagong buhay, bagong pagkakataon na maglingkod sa harapan ng Panginoon. Ano po ang sabi dun sa alibughang anak? Yung bunsong anak, kinuha yung kanyang yaman. Hinati at ibinigay sa kanya yung parte niya. Ito'y kanyang ipinagbenta at nilustay niya sa maraming bisyo. At nung siya'y naghirap na, wala na siyang makain, na-realize niya at siya'y nagsisi. Nasabi niya sa kanyang sarili, babalik na lang ako doon sa aking ama. At sinabi niya, Ama, nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ituring na lamang ninyo akong alipin. Nandun yung kanyang pagsisisi. Yung repentant heart. Ang pagsisisi ay nagdudulot ng kagalingan, kapatid. Repentance brings healing. It brings freedom. It brings deliverance. And it brings restoration. It brings joy and gladness. Alam niyo po ang maganda dito nung tinanggap na siya muli ng kanyang ama dahil niyakap siya at hinagkan, sinalubong siya ng kanyang ama, niyakap siya at hinagkan. Okay? Nagpa-celebrate yung ama sa kanyang pagbabalik. Nagkaroon ng restitution. The act of repentance leads to restitution. Nag-celebrate sila, nagsaya sila. Ang sabi ng ama, ang anak kong ito'y namatay muling nabuhay, nawala ngunit natagpuan. Minsan sa buhay natin, napapalayo na tayo sa Panginoon. Nahiwalay na tayo sa harapan ng Panginoon. Kung kaya ang blessing ay malayo na sa atin. But I tell you, kapatid, turn to God. Bumalik ka sa Panginoon. Restoration can be achieved through repentance. Ang pagpapanumbalik ay makakamit sa pamamagitan ng pagsisisi. Tignan din po natin sa talinhaga ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. Luke chapter 18, verse 10 to 14. Sabi niya, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Verse 11, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Grabe. 2 beses akong nag-ayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Verse 13, samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at hindi naman lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sino mang
nagmamataas ay binababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. See? Nakita po natin yung kaibahan ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. Kaya nagpakumbaba yung maniningil ng buwis at humingi ng awa sa Diyos. Nakita ang kanyang sarili na siya'y marumi, siya'y makasalanan. While yung isa, talagang pinapakita pa niya yung kanyang ginawa. Kinukumpara niya yung kanyang sarili. Pero ang kinahabagan ng Panginoon ay ang maniningil ng buwis na humingi ng awa sa Kanya. Tandaan po natin, the goodness and the love of God is the main reason for repentance. Hindi kasi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi kasi nagbabago ang katapatan, ang kabutihan ng ating Panginoon. At kung tayo humingi at nagsisi sa ating Panginoon, burado na lahat yun. Sabi ng Panginoon, I will remember no more. Kaya bilang pangwawakas, let God be lifted up kapag tayo ay nagtatagumpay. Let God be glorified when we achieve victories. Ang Diyos ang dapat na maitaas kaysa sa ating mga sarili. And let us remember, according to the book of Isaiah, that we are created for God's glory. Kaya dapat lang na maibigay natin ang kaluwalhatian sa Panginoon. We have an attitude of victory in Christ because we know He will guide us. He will lead us and be with us. Victorious people live with God to please Him. Ang mga matagumpay na tao ay namumuhay kasama ang Diyos upang malugod ang Panginoon. Mapasaya siya. We achieve victories with God when we submit to Him, because He is the one with all power and authority. Knowing that God is the only one who has overcome sin and death. Ang Diyos lamang ang tanging nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. We are not victorious in our own strength, ability, and wisdom. But God empower us to walk in His victory. Hallelujah. Apostle James reminded us to humble ourselves before God. Resist the devil, resist temptation, and have a repentant heart. Seek the grace of God to love Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Hallelujah! Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your words today. Thank you for your presence and your power. I pray as we draw near to you, cleanse us, purify us. Fix our hearts and minds, O Lord, on the glory of your Son, Jesus Christ. We acknowledge you that you are the God of all powerful, the God of everywhere at all times, and the God of all knowing. Hallelujah. I pray and I declare, empower us, strengthen us to take up our cross and follow you every day. Hallelujah. I pray, Father, that we will continue to live in your will and walk in victory in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for the sustaining grace of your Holy Spirit that makes it possible for us to live a life worthy of your Son, Jesus. All glory and honor belongs to you, Father. This I pray in Jesus' name. Amen.